Good morning! Welcome back ulit sa aking vlog. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung tatlong exercise na ginagawa ko? Bakit napapanatili ko ang aking timbang, ang aking strength, kahit hypothyroidism na ako? Tara, pag-usapan natin to. Okay, paglilinaw, itong sasabihin kong tatlong exercise na to, base sa aking experience bilang isang pasyenteng may hypo, at base rin po ito sa management at tulong ng aking doktor dito sa Australia. O tara, mabilis lang to. Natin dito yung simple walking o yung tinatawag nating brisk walking. So, paano ba ginagawa talaga ang proper brisk walking? Well, ang brisk walking, kailangan dito tuloy-tuloy kang naglalakad. Talagang mabilis. Mabilis yung pacing mo nun, hindi yung lakad, lakad, muni-muni. Hindi yung ganun. Tuloy-tuloy ka dapat dito. Talagang, let's say, 10 minutes walk. Walk fast. Okay? Ngayon, pagka nagawa mo yun, no, tuloy-tuloy ka. Naglulus ba ako ng fats? Ang answer, yes, naglulus po tayo ng fats sa brisk walking. Lalo na, kung ang ginagawa mong pagbi-brisk walk, medyo pataas ang daan mo. Let's say, para kang umaahon o kaya para kang naglalakad ng antipolo. 'Di ba? Ang antipolo usually pataas. Malaki pong tulong 'yon, mas nakakapayat po 'yon. Okay? So, ngayon, kung ikukumpara mo ang brisk walking sa jogging, alin ba ang mas nakakapayat? Ang answer, brisk walking. Okay? Mas nakakalaglag po siya ng fats. Sir, ang jogging parang mas mahirap 'yun kumpara sa brisk walking. Well, yes, mahirap naman talaga ang jogging. Pero kasi sa jogging, pati muscle mass natin bumababa. Okay? So, ganun po. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito body fats. Ngayon, pansinin nyo, yung mga treadmill, walking pad, yung isiset mo yung machine mo, mag-walk ka, may set po siya na tinatawag na speed, number 1. Halimbawa, yung speed mo 2, 3, yun yung nakadepende yon sa bilis ng walk mo. Tapos yung incline, ibig sabihin po nun, pataas. Ako usually, pagka naglalakad ako dito sa Australia, sa Sydney, advantage kasi pataas po ang mga kalye rito. Okay? Ngayon, ang nangyayari, pag nag-gym naman ako, pinipindot ko po yung speed ng aking treadmill, 2 muna. 2. Pag medyo umiinit na ako, ililipat ko siya ng 2.5 hanggang 3. Tapos yung incline, nag-start muna ako ng patag hanggang 10, 11, 12. 30 minutes ko pong ginagawa yun. Kaya kung mapapansin mo, talagang nag-lose ako ng weight. Okay? So, favorite ko po yan, yung walking na yan. Dati nga, nag-walk ako dito, karga-karga ko yung baby ko, paakyat kami. O, di pumapasyal na kami, nag-e-exercise pa ako. Palakas pong makapayat yun. And mapapanatili nun yung iyong stamina. Okay? Matutulungan niyang i-improve. Well, ako nung una, masuka-suka ako. Pag humihinto kami sa gilid, para akong napapadual. Kasi nga, pagod. Sumipa yung stress ko. Sumipa yung adrenaline ko. So, ganun talaga, no? It's normal. So, ang nangyayari talaga sa atin nun, nag-a-adapt or nagkakaroon tayo ng changes. Alright? So, brisk walking, number 1 na favorite ko yan. Okay? Next exercise na ginagawa ko, yung strength exercise o resistance exercise. Ngayon, nung una kasi, ang ginagawa ko, yung pag-push up, pwede mo naman gawin to kahit sa table. Push up ka, pwede yan. Dati nga, nakaluhod lang ako mag-push up kasi mahina pa ako. Hindi pa naman ako lumalakas. Nakaluhod ako, di nagpo-push up ako. Tapos yung mga dumbbells na ginagamit ko, 3 kilos, 5 kilos, kasi nga mahina pa ako. Hindi mo kailangan biglain yung katawan mo ng mabigat. Ang kailangan mo dito yung proper form. Hindi mo kailangan gayahin yung mga nakikita mo o yung mga nakakasabay mo. Para lang sabihin natin maging malakas ka. No, unti-unti po kasing nag-a-adapt ang ating body. Ngayon, pag ang ating body nag-a-adapt, unti-unti yan. Mapapansin mo yung mga joints mo, lumalakas, nagkakaroon ka ng hubog. Ngayon, ganito.
Sir, bakit kailangan ng strength exercise ng pasyenteng hypothyroid? Hindi lang naman pasyenteng may hypothyroid ang kailangan. Ang muscle kasi guys, ganito, nakakatulong siya for metabolism. Hayaan mo siya. Hayaan natin magtrabaho ang muscle natin per hour metabolism. Nakakatulong yan, lalo na may kabagalan ng ating metabolismo. Pagka nagpo-form tayo ng muscle, tumataas din po ang ating metabolism at nakakatulong po siyang mag-burn ng fats and calories. See? Ganong kaganda. Ngayon, pwede nyo yan basahin sa mga research. Ang daming nakapublish niyan. Okay? Tapos ito paano? Hindi lang naman basta upper body, arms ang kailangan nating i-toned or palakasin. Kailangan din natin yung hita. Kaya madalas nag-squat din ako, no? Squat, tapos yung ginagawang weights, yung tinutulak ng paa, ginagawa ko rin yan. Why? For longevity din. Okay? Pagdating natin ng let's say 45, 50, 60, makakatulong po yan sa pagbangon natin sa kama. Sa pagbuhat ng mga apo, kakayanin natin yan. Yun yung natutunan ko rito kay Doc at saka sa Australia na hindi lang basta malaki yung dito mo, kailangan din natin talaga dito yung sa puwet, yung ating core, palakasin natin yan. Kusa namang gaganda yung katawan natin. Ang kailangan natin dito, yung strength. Okay? Para pagdating natin ng edad, kayang-kaya natin. Lalo na may condition tayo. Kayang-kaya natin. Ako, aminin ko sa inyo, nung una akong dating dito, medyo nanibago ko, na culture shock ako. Bakit? Halos lahat ng makita mong taong naglalakad, ang gaganda ng hubog. Naka-sports bra yung mga babae, tapos yung mga lalaki, talagang ang lalaki ng hita, ng muscle. Talagang makukulture shock ka. Kasi ang tanong dito, hindi yung hindi kagaya sa Pilipinas na, wow, nag-gym ka, big time. Dito, hindi. Ang tanong dito, saan yung gym mo? Yun. Ibig sabihin, part of culture and lifestyle ng mga tao rito. Hindi lang sila basta nag-gym for nothing. Nag-gym sila kasi lifestyle nila or part talaga ng buhay nila. See? Simple as that. Gusto kong maging malakas, ayaw kong maging pabigat sa pamilya ko in the future, kailangan kong ingatan yung sarili ko. Kailangan kong mag-weights, kailangan kong tumakbo. So, that's it. Alright? So, paborito ko yan. Ang strength training. Halos lahat naman paborito ko yung exercise na yan. Kasi, ang ganda ng benepisyo sa katawan natin. 'Di ba? Pangatlong ginagawa kong exercise, skipping rope o yung tinatawag nating jumping rope, no? Tatalong ka. Well, medyo high impact tong exercise na to kasi connected dito yung knee. Kung medyo may kabigatan ka, wag mo munang gawin. Kailangan mo munang mag-lose ng weight. Nakakatulong siya, Imagine, tatalong ka ng tuloy-tuloy na 1 minute. Ako, nung una, hindi ko kaya yun. Pero ngayon, kahit patalunin mo ko ng 15 minutes, walang hinto, walang putol, kaya ko. Okay? Pero syempre, kailangan dito ng mastery, kailangan din ng practice. Alright? Talagang yung hingal mo dito, gano'n, no? Pero dahan-dahan lang. Hindi siya po pwedeng biglain, hindi rin siya po pwedeng madaliin na yung iba naggagaganyan ng may mga kung ano-anong tricks. Huwag mo munang isipin yon. Ang kailangan mo dito, maging steady ka sa talon. Kaya mo yung mga boxer, di ba? Mga boksingero, mga boxers natin, ang gagaling sa skipping rope kasi nakakatulong siya sa coordination ng mind and body. Alright? Paano ako hindi matitrip or matatalisod dahil sa pag-skip ko? Okay? So, ganun kalakas sa utak. Nakakatulong siya sa pagpuproseso ng ating iniisip. No? Nakakabawas siya ng stress, ng anxiety, ng panic attack, ng overthinking, ng worrying. Nakakatulong yan. Kaya, ano pang hinihintay mo? Subukan mo itong mga binabanggit ko. Malaking bagay ito sa may hypothyroid. Hindi tayo masisiro dito. Skipping rope, actually, madali lang naman. Madali lang naman. Dito, para ka na rin, isipin mo na, para ka na rin ditong nagbabasketball na nagja-jogging. Basta ganun. Kasi tumatalong ka, kailangan mo dito resistensya. 'Di ba? Para hindi ka matrip o mapatid. Kailangan mo to. Kasi nga, dito guys, hindi lang basta katawan Kailangan paganahin mo yung utak mo, 'di ba?
Ano ba yung next kong gagawin? Tumalon ako ng kaliwang paa, isusunod ko ba yung kanang ko na? Or kaliwa ulit? Mga ganyang bagay, no? Actually, hyperthyroid pa ako noon. Nag-aano na ako nag-skipping rope ako. Pero yung yung hyperthyroid ko kontrolado na noon ha. So, nag-skipping rope ako noon. So, high impact siya. Nagpo-fall siya sa category ng high impact exercise. Okay? So, medyo ingat po tayo at hangga't maaari wag naman tayong sobra-sobra. Lahat naman ng nabanggit kong exercise na to ay maganda. Wag lang naman sobra. Okay? So, kung aakalain nyo na pag ginawa ko to ng 1 beses, 3 beses, 10 beses, gaganda yung katawan ko o magiging healthy ako, ang answer, hindi. Okay? Ang kailangan po natin dito, discipline, consistency. Okay? So, kung gagawin mo lang siya ng 1 linggo, 2 buwan, 3 buwan, at ayaw mo na, hindi po yun. Ang kailangan po natin dito ay maging lifestyle po natin siya. Wag naman kayong pumayag na lumipas ang 1 linggo. Hindi man lang ako nakapag-exercise. Hindi man lang ako nakapag-walking. Hindi man lang ako nakapag-jogging. Wag nyo namang yun. Wag nyo namang gawin. Kasi kailangan ng katawan natin ng exercise. But again, kung iniisip mo na ang exercise lang ang sagot para maging healthy tayo, mali rin po. Okay? Ang exercise, ilang porsyento lang yan. Pero importante. Nakasalalay pa rin sa ating food intake, diet, nutrition, para maging healthy tayo as a whole. Okay? As individual. Kailangan natin kumain pa rin ng masusustansya. Tapos samahan mo ng exercise. And please, huwag ka na magpuyat. Kung nagbibisyo ka, quit ka na. Sige na. Kung nagbe-vape ka, nag-smoke ka, quit ka na. Okay na yun. Naranasan mo na Ikaw naman, no? Tapos na yun. Tapos na yung era na yun. Okay? So, dito na tayo sa palakasan at sa pa-healthyhan ng buhay. Alright? Sana nakatulong tong munting video natin, no? Tong munting discussion natin. Tawag dito, kung mag-exercise kayo, wag nang bukas, wag nang next week. Bakit hindi pa ngayon? Okay? So, paano? God bless everyone and thank you for watching.